Hello guys, mapagpalang araw, and for today's video, pag-uusapan po natin yung expectation versus reality ng mga Pilipino dito sa Canada. So recently, nag-post po ako sa isang Facebook group asking our kababayans what is their expectation and their reality when they came here in Canada. First, I'm gonna read their answers and explain why in my best. I will read their comments, their expectation versus reality, and I will do my best to explain why. From kababayan Ruel Buendia, expectation, free healthcare. Reality is binabayaran mo din through taxes at di ka inaasikaso agad sa emergency. It's a long wait bago ka maasikaso ng doktor. Well, this is true. So sometimes you need to wait like 6 to 8 hours sa hospital bago mo makausap yung doktor. That's the reality. And another one, like sabi ni kababayan na binabayaran natin through taxes, at least nakikita natin yung tax natin unless sa Pilipinas, which is not, right? Sabi pa niya, expectation, kala nila madali makakuha ng work. Reality, mahirap. Yeah, that is true. Mahirap makahanap ng work ngayon dito sa Canada kahit pa dito ka graduate, especially kung wala kang reference inside the company. From kababayan Armel John Martinez, expectation, mas maganda ang gobyerno. Reality, mas malala ang gobyerno dito. I don't know why, wala akong idea, as in. Wala kasi sa isip ko yung makialam or alamin yung politics dito. That's why I don't have any ideas of the moment. So si kababayan na lang po siguro mag-explain once you watch this video. From kababayan Aldrin Doy Cornelia, expectation, makakahanap ako ng magandang work kasi ang daming opening sa LinkedIn, etc. Sa Canada pa ako nag-EMBA tapos nasa top 3 pa school ko. Reality, kung wala ka kakilala, swerte ka kung ma-interview ka. Ayon, balik Pinas ako. Mas malaki pa sana sahod ko kung di na ako umalis ng Pinas. Baka director to AVP na position ko, bao. So ako noon, expectation ko mabilis lang din makahanap ng work dito sa Canada. Especially when I was new here, I am applying at Indeed. So I am applying for about 2 months and even interview, I got nothing. So I give up and work in factory. For kababayan Aldrin na umuwi ng Pilipinas, I hope you will find joy in the Philippines, which is most of the Filipinos here in Canada is longing most. Enjoy the work there, and I know whatever says here that you're gonna be a director or vice president, hoping you will get that. From kababayan Patrick Zonado, expectation, madaling makabili ng Jollibee. Kainis? Reality, may leftover pa pala sa bahay. Itong expectation na madaling makabili sa Jollibee, this is true. Yung reality na marami pang leftover sa bahay, that is true too. You know guys why? Kasi napakaraming foods dito. Luto ka ng luto, napakaraming leftover na sa ref, minsan makakalimutan, napapanis na. So ayan guys, kung umabot ka na sa video na to, baka naman pwede mong click yung subscribe button, like and follow. Pag-share na rin po tong video na to guys. Thank you. From kababayan Net Samson, expectation, makakaipon ka. Reality, makakaipon ka ng credit cards. Kidding aside, makakapundar ng property na pwede mo ipamana sa mga anak mo. Makakapag-aral ang anak mo sa magandang school, makakatulong ka sa pamilya mo. Reality na makaipon ng credit cards, yeah, and credit score. Buti ba siya, meron na siyang property na naipundar and meron na siyang naipamana sa mga anak. And yes, makakapag-aral sa magandang school yung mga anak mo dito, and I think it's free if it's in the government, right? And makakatulong ka sa pamilya mo. Ako sa part na to, medyo wala pa kasi wala pa masyadong naiipon, but I'm hoping in the future na makakatulong ako sa family ko. Mula naman kay kababayan Tinduran, expectation, laging naka-OOTD, hindi pala. Kasi lalo pag summer, hindi ka makaka-OOTD. Lagi kang winter coat, di ba? Kabayan. Wala naman kay Jonella Di Matteo, expectation, makakaipon ng madaming CAD. Reality, nakaipon ng maraming CAD na utang. Dito kasi sa Canada, they love lending. Meron din yung mga company na nag-offer ng 24 months, zero interest. Sino ba naman ang hindi mapapasubo o hindi gugusto dyan, di ba? So ako, I don't know how many, but that's the reality here in Canada. Sabi naman ni kabayan Aman Garcia, masarap naman. Mabili mo lahat ng gusto mo, basta ikaskas mo lang ng ikaskas. Ikaskas mo ng ikaskas yung credit card mo, yung ibig sabihin ni kabayan. Wala naman kay kabayan Catherine Mercado, expectation, magaan ang buhay dito sa Canada. Reality, mahirap lalo na kapag tamad ka at mapili ka sa trabaho. So yeah, dito sa Canada hindi ganun kadali ang buhay. Lalo kung mapili ka sa work, hindi ka makakapagtrabaho. Kailangan desidido ka, malakas ang loob mo, tapos hindi ka mapili sa trabaho. Wala naman kay kababayan Britain Garcia, tama ba yung bigkas ko kababayan? Akala ko masaya pag
kapag may snow. Hindi pala. Tipong 5 degrees feels like negative 20 naman. Tapos may snowstorm pa. Yeah, which is true. Dito kasi, yung mga 5 degrees ganyan, doon ka mag-base sa feels like. Kasi napakalamig nun. Yan, mula naman kay kababayan Teresita Gurencio de la Cruz. Expectation, magiging masaya. Di makakaramdam ng homesick kahit di kasama family. Reality, mamimiss at mamimiss mo ang bayang sinilangan, ang naiwan na pamilya, lalo na kapag Pasko. Pag nakabalik na sa Pinas, gusto ulit makabalik sa Canada. Ito yung totoo, nakala natin madali yung pumunta sa ibang bansa. Hindi nila alam na homesick tayo. Hindi nila alam na nalulungkot tayo, namimiss natin sila. Akala nila naghahanap lang tayo ng dolyar, but they don't know that we suffer a lot. Mula naman kay kababayan driver's license, expectation, magbabago takbo ng buhay ko at mga anak ko. Reality, yes. Sobrang saya namin at sama-sama kami na dito. Nabibili namin lahat ng gusto namin at kumakain kami ng masasarap at may natitira pa sa mga kinikita namin. Kung Pinas kami, nga kami sa hirap ng buhay doon. Yun, na-explain na ni kababayan. That is her reality here in Canada because she has a good job, I mean. Mula naman kay kababayan David Yorak Junsay Jr. Expectation, akala ko puputi ako dito. Reality, yun pala, buhok ko lang ang pumuti. Kainis. Sabi naman ni Idol John Mick with falling hair pa daw. Tapos sabi naman ulit ni Kabayan David, akala ko nga dahon lang naglalagas pag fall. Yun pala, pati buhok ko, malapit na lumabas ang airport. Sabi si Kabayan. And mula naman kay kabayan Jodel Pascua, mahirap ang buhay sa mga nagsisimula, which is true. Mula naman kay kabayan Ramil Miel Rosales, sa TV lang pala masayang snow. Yeah, sa simula lang masayang snow, pag nagtagal hindi na. Mula naman kay kabayan John McRom, expectation, maraming pera, reality, walang pera. Hindi ako naniniwala, kabayan. Nakakaipon pa rin naman tayo kahit konti. Sabi naman na Idol Michael de Guzman, mas mahal magluto ng pakbet kaysa magsigang. Which is totoo guys, pag magluto ko dito ng gulay, mas mahal kaysa sigang o mga karne. So for me, my expectation before coming here in Canada is to have a good job, like same job with what my job is in the Philippines. But when I came here, I worked first in the factory of tables and everything. And also, I tried to sabit-sabit manok, which is make my bukot masakit. And one more thing, which is why na-excite ako noon na pumunta dito sa Canada kasi akala ko yung minimum na 100,000 monthly na sahod mapupunta lahat sa'yo. It's not. The reality is magbabayad ka ng bahay na pinakamura ngayon, I think 40,000 pesos. Room lang yon. And kapag nag-apartment ka naman, pinakamababa, 80,000 pesos. And another expenses pa, may mga sakay, pagkain, gamit. So that's it. That's Canada. Pero kung umabot ko na sa video na to, baka naman kabayan, i-click mo naman yung subscribe button, like, comment, and share naman dyan, kabayan. Paki-follow na rin po ang aking Facebook para updated ka for more videos to come. Thank you and God bless!